lods, no? So another day, welcome sa my vlog. So ito na, update natin mga lods, update natin yung inahing baboy natin na buntis na. So last update ko is 110 days yata yun. So ngayon is nanganganak na. Ayan. Ayan. At ito yung bake niya. Yan. Yun yung ang anak niya. So, siguro mga lods, bakit ang kunti lang nila? So, kasi nga, medyo nagkamali tayo mga lods, no? So, sa sobrang lang natin tiwala, so nagkamali tayo. Lesson learned na rin sa susunod din na mauulit. Ganyan talaga yan. So pag nag-umpisa tayo ng baboy, kailangan maranasan talaga natin yun kung anong bang pwedeng maranasan sa pagbaboy. So yun, lesson learned. Kasi di na yan mauulit. Nagtaka din ako bakit ano pala yun mga lods, 7 yung buhay, 7 yung patay. So ang dami. Pati ang technician din at nagtaka ang daming namatay, bakit may kaganon. Siyempre di ko rin alam, di ko lang i-mention mga lods, pero sabi ng technician is dalawa lang daw dahilan, nagka-infection or nagka-stress. So pagka-infection is siguro hindi, kasi nga sa pagbuntis niya, kasi nga inalagaan natin mabuti, tapos hindi siya dumaan sa sakit o lagnat man lang, hindi siya dumaan nun. So wala bang magka-infection. So doon tayo sa stress. So malaking sa stress. So nagka-stress talaga siya nun, kasi nga may time nun. Hindi ko lang sasabihin, basta lesson learned. Advice ko lang din sa inyo, basta once na may mga inahin kayo o malapit na mga anak, so wag talaga kayong magkatay na malapit sa baboy nyo, sa inahing baboy nyo. So lalo na kung katulad nito is pure land race, tulad ng inalagaan ko, yung mga hybrid, yung mga ganyan. So masisilan kasi yan. So number 1 talaga yan, huwag kayo magkatay malapit sa kulungan ng inahing baboy nyo. Tapos pangalawa, huwag kayong magdala ng baboy na tinalian, maglipat na malapit din sa inahing baboy nyo. Kasi nga maingay, hysterical yan sila basta pag may marinig silang parang umiiyak na baboy or biik. O okay lang kung di pa malapit mga anak, kasi nadanas ko yun dati sa akin, yung nagbinta ko ng baboy, magkatabi lang sila ng kulungan. Dito siya, tapos doon naman sa kabila yun, yung inahing baboy natin dyan, dyan yung mga biik natin, yung binibinta natin dati. So iingay, pero hindi yun naapektuhan passion nun, kasi nga pa lang yung niya, pagbubuntis niya. Ang iwasan lang natin pag malapit na mga anak, 1 week bago mga anak o 2 weeks bago mga anak, yun iwasan na natin yun, kasi nga ang laki talaga ng posibleng magkaka-stress sila. So, tulad sa nangyari ko dito sa na-experience ko. So huwag kayong bumili huwag kayong maglagay na bagong bili nyo na malapit sa sa kulungan nyo, lalo na pag tinalian, kasi nga pag tinanggal yung tali, sobrang ingay yan yung baboy pag tinanggal ang tali. So yung inahing baboy nyo magkakaroon ng stress, kasi nga maingay, so parang nag-i-hysterical sila. So na-experience ko yun yung nangyari sa akin, bakit ang daming namatay. Kasi nga bago siya manganak, 2 weeks before bago siya manganak, nagkakaganon nangyari yun. So posibleng dun, kasi nga yung patay talaga, yung mga itim na, yung 2 weeks na talaga, mahigit sa linggo pa lang ganun namatay. Nakakapanghinayang mga lods, kasi nga inalagaan natin mabuti, nagsakripisyo tayo, tapos yun pala matay lang. So sa akin okay lang yun, kasi nga lesson learned.
susunod din na tayo ganun. Tapos goods na ako dito mga lods sa ano. Okay lang sa akin kahit ito lang muna. Yung 7 okay naman yan sila. So, wala din naman tayong magagawa kasi tapos na. So sa sunod advice ko lang din sa inyo mga lods. So kung may baboy kayo na malapit ang mga anak, so iwasan talaga nyo yung mangyari kasi posible talaga mamatay. So buti sa akin ay mayroon pang natirang kalahati. Pito yung buhay, 7 yung patay. Ano ko nga, nawala na nga ako ng pag-asa kasi pag-anak niya, una buhay, tapos pangalawa, pangatlo, tapos patay. So ako, nawala na ng gana. Buti na lang may 7 pa. So sana mga lods, huwag niyong hayaan na mangyari yan dyan sa inyo. Kung may nag-alaga kayo, advice ko lang din yan. So yun lang mga lods, no? So update natin sa ating inahing baboy. Medyo mahina pa siya kasi ito yung mga anak niya. So, yan yung lagi kong binablog, yan yung lagi kong pinapaliguan. So ito na yun siya ng anak na. So nakakahinayang lang kasi 7 yung patay, pero okay na rin. Wala tayong magagawa, lesson learned. So yun lang mga lods. So please paki-subscribe sa YouTube channel ko para naman makita nyo, mapanood nyo yung lahat ng ma-experience ko dito, pagbaboy tungkol sa pagbaboy. Kasi sa akin talaga mga lods is kung ano yung di ako nag-ano ng mga kailangan ituro, kailangan sa akin mga lods is sinubukan ko talaga para matuto ako kung ano mga mali, kung ano kailangan dapat, kung ano kailangan hindi gawin. So ngayon alam ko na. Pero okay lang yung mga lods. So at least alam nyo rin. Yun lang mga lods. Please paki-subscribe sa YouTube channel natin para updated kayo sa mga video natin. Bye!